Habang ang buong Pilipinas ay nagkakaisa sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan at pagpapakita ng respeto sa bandila, tila may sariling bersyon ng selebrasyon si Vice President Sara Duterte sa Davao City. Sa halip na magbigay ng mensahe ng pagkakaisa, ginawa niyang entablado ang okasyon para magpakawala ng mga banat laban sa pamahalaan. Kung makapagsalita ang Vice Presidente, akala mo ay wala siyang bahagi sa gobyerno nang tawagin niyang parang isang sindikato ang ilang opisyal na ginagawa raw negosyo ang serbisyong publiko. Isang matapang na pahayag mula sa isang opisyal na hanggang ngayon ay iniiwasan pang sagutin ng diretso ang mga mabibigat na isyu ng sarili niyang pondo sa OVP at DepEd. Mukhang mas madali nga namang magturo ng pagkakamali ng iba kesa humarap sa sariling paglilitis. Pero hindi pa dyan nagtapos ang kanyang Independence Day drama. Sa isang chance interview matapos ang programa, pilit na nagmalinis ang Vice Presidente ukol sa mga bali-balita na may sabwatan ang kanyang kampo para pabagsakin ang kasalukuyang administrasyon. Mariin niyang itinanggi na may plano silang agawin ng pwesto ng Pangulo dahil may sinumpaan daw siyang tungkulin sa saligang batas. Ngunit hindi niya napigilang ilabas ang kanyang tunay na kulay nang bitawan niya ang mga salitang, "Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano ka walang hiya si BBM." Isang napaka-unprofessional na banat mula sa pangalawang pinakamataas na pinuno ng bansa. Malinaw na ang kanyang hiling na makita ang dulo ng administrasyon ay patunay ng kanyang matinding pait at kabigo ang kontrolin ang direksyon ng pamahalaan na ngayon ay matatag din na pinamumunuan ni PBBM. Habang abala sa pagpapakalat ng maaanghang na salita si VP Sara sa Davao, ang Administrasyong Marcos naman ay tahimik na nagtatrabaho upang masiguro ang kaligtasan ng publiko. Humigit kumulang 8,000 kapulisan ang ipinakalat ng NCRPO sa Metro Manila upang tiyakin na walang anumang gulo or destabilization na magaganap ngayong araw. Ang mahigpit na seguridad na ito ay tugon na rin ng mga kakaibang ingay at bantang seguridad na kumakalat sa social media, kasama ng nakalipas na hacking sa website ng Senado. Samantala, tuloy pa rin ang pag-usad ng mga legal na proseso para sa pre-trial conference sa June 18 at ang impeachment trial sa July 6 para sa nawawalang 500 million na pondo ng OVP at 112.5 million pesos na pondo ng DepEd. Ipinapakita lang nito na habang ang kabilang kampo ay umaasa sa mga livestream at interview para mag-ingay, ang gobyerno ay nakatutok sa pagpapatupad ng batas at pagbabantay sa kapakanan ng bawat Pilipino. Sa kanyang sariling talumpati kahapon, ipinaalala ni Pangulong Bongbong Marcos ang tunay na diwa ng pagiging isang pinuno. Sinabi ng Pangulo na ang tunay na kalayaan at pamumuno ay nakikita sa mga taong marunong magsakripisyo ng sariling interes at hindi inuuna ang personal na emosyon para lamang sa kapangyarihan. Isang napakalaking sampal sa mga hirit ng Vice Presidente. Habang si PBBM ay nakapokus sa pagpapatatag ng ekonomiya at pagkakaisa ng bansa, si VP Sara naman ay tila mas gustong makipag-away at mag-iwan ng mga negatibong linya sa media. Malinaw ang pagkakaiba. Ang isa ay nagpapakita ng lideratong may direksyon, habang ang isa naman ay patuloy na gumagawa ng ingay dahil sa kawalan ng ebidensya at suporta mula sa buong gobyerno. Ang pangyayaring ito ay nagtuturo sa atin na ang tunay na pagmamahal sa bayan ay hindi nasusukat sa tapang ng iyong paninira o sa lalim ng iyong mga hugot laban sa iyong kasamahan sa gobyerno. Ang tunay na kalayaan ay ang pagpili na magtrabaho ng tahimik at tapat para sa ikabubuti ng mas nakararami. Ang pag-unlad ng ating lipunan ay nangyayari kapag ang mga pinuno ay marunong rumespeto sa institusyon at hindi ginagamit ang plataporma para sa pansariling emosyon. Sa huli, ang matalinong mamamayan ay hindi basta nadadala sa drama ng mga salita, kundi tumitingin sa tunay na gawa at disiplina para sa ikabubuti ng buong Pilipinas.